Laban natin to para sa buong bansa, para sa future. Akong ipailan ninyo kalasgaw, usa ka content creator sa Facebook. Di pa gini siya dugay ni ngadtog kuan West Philippine Sea. Nya napatikos lagi kay matod pa nila binairan daw. Laban natin to para sa buong bansa, para sa future generation. Realize ko yung responsibility na sobrang tumagos sa puso. Maghapon ka pang ikot-ikot dyan, wala pang huli. Kahirap na ngayon. Na may karapatan ang community na ito ng mangisda doon na walang threat sa buhay nila at nakukuha nila yung resources na dapat naman para sa ating lahat. Karagatan natin ito! Karapatan natin ito para sa kinabukasan natin ito! West Philippine Sea! Atin ito! Dito na tayo sa airbase. Time check it for 11 a.m. Dito na tayo sa pre-departure area. Tinitimbang lahat ng dala natin ng mga bags, pati yung sarili natin. Kasi syempre kailangan yung weight natin dun sa aircraft, diba? So dapat sakto yung tao or kaya yung weight ng lahat. Boarding pass! Brief lang tayo ni Major So I believe that all of you here are volunteers in your own respect. Hindi kayo pinilit, hindi kayo dinaras para magpunta doon sa pupuntahan natin. Wow! Papunta na tayo sa aircraft natin. Grabe, first time ko nakasakay ng ganito. Tapos meron tayong ID. Nakakaano yung ID natin. Certified Hope Caster. Naiyak ako. Let's go! May dala pa akong kape kasi isang oras lang yung tulog natin. Pero okay, let's go. Grabe, naiyak ako kasi yung hope na meron sila and yung bravest soldiers natin na nandoon, pinaglalaban yung karapatan natin sa West Philippine Sea. Well, in fact, sa atin naman talaga siya. And also, kapag nakikita kasi ng community na may mga soldiers tayo doon, nabibring back yung hope, yung moral natin na dapat talaga natin siyang ipaglaban. Hindi lang to laban sa territories. Laban natin to para sa buong bansa and para sa future generations. Kaya, tara, thank you po sa opportunity na to. Let's go! Ayan na, laki ng aircraft natin. Wow! Naiyak na ako dito kasi na-realize ko yung responsibility na sobrang tumagos sa puso ko. We landed at Antonio Bautista Air Base. Dito tayo sa Puerto Princesa, Palawan. So ayun, it's already 7:17 a.m. Nabasa na rin natin mga guidelines, rules, and regulations. This might be a normal day for everybody, pero para sa akin, tumulo na yung luha ko kanina sa taas pa lang. Kasi, nakikita niyo ba yan? Hope Caster. Ito yung sinakyan nating aircraft. Excited na akong makita at ma-witness yung story behind the Pag-asa Island and the West Philippine Sea. Magsama-sama tayong matuto and maging aware sa ating pinaglalaban sa West Philippine Sea. Let's go! Ngayon lang ako nakakita ng aeroplano ng Philippine Air Force. Grabe yung dugog na nananalaytay sa mga Pilipino. Nabubuhayan ang aking kaluluwa. Let's go! Tada! Time check! 8:23 na, so nag-drop off lang tayo, tapos na rin mag-refuel. Papunta na tayo sa Pag-asa. Tara! Pakalan na tayo. Let's go! Ewan ko kung pwede yan ipakita, blur na lang natin. Grabe, nandito na tayo sa Pag-asa Island. Hello po! Yun, no? Yay! Ang linis! Ang laki! Sige, sir! So next. Cheers! Thank you po. Hindi ko akalain na ganito kainit ang pagtanggap ng mga tao dito sa atin sa Pag-asa Island. Kitang-kita ko sa mga mata nila yung pag-asang mapakinggan sila at yung hope na sana maging maayos na rin lahat sa kanilang lugar. Sobrang linaw ng tubig. Tignan niyo kakulay ng cup natin. West Philippine Sea, atin to. This is Lance! At sa araw na to, samahan niyo akong libutin ang Pag-asa Island! At ang West Philippine Sea. Pero hindi natin lilibutin, titignan lang natin. Let's go! Lilibutin yung dagat, hindi. Bakit nga ba dapat nating protektahan ang West Philippine Sea? Tara, hatiin natin sa tatlo.
Hindi lang dahil sa usaping teritoryo sa Kalayaan Group of Island, kundi dahil din sa community na naninirahan dito sa Pag-asa Island. Imagine, daan-daang libo, estimated 300,000 na mangingisda ang umaasa sa karagatang ito. Food security with the resources, grabe, almost 200,000 tons of fish ang nahuhuli per year. Ilang livelihood yung mabubuhay nun, millions of livelihood. And hindi lang isda, pati na rin oil at natural gas that could support the country, ang ating bansa, Pilipinas, for an entirety of 20 years. Kaya hindi lang ito laban ng Pag-asa Island at ng mga pamilyang nakatira dito. Laban ito nating lahat. Laban ito ng bansa natin dahil ang Pag-asa Island ay may malaking ginagampanan sa pag-asa ng ating bansa. Ngayon kasama natin si Sir Romeo Malagit. Magandang umaga po. Salamat po, sir. Ilang taon na po kayo nangingisda po dito po sa Pag-asa? 2016, simula kami ng isda. 10 years na po. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan po nung naging epekto nung pagpunta po dyan ng mga vessel po ng ibang bansa po? Malaking epekto sa amin kasi dati walang oras kami pwede mangisda, makahuli kami kaagad. Ngayon mahirap na. Yung umalis ako kanina 5:30. Uwi ako 10 na siguro yun. Ang nahuli ko 2 piraso lang. Dati po, nung wala pa po sila, mga ilan po? Siguro mga 1 oras ka lang, marami nang huli. Hirap na ngayon kasi yung dati nang dumating sila 2017, yung mga vessel na yan, grabe, kala mo paggabi, kanong araw na dito kasi paikot na yung may ilaw. Marami pa kasi yung isda dati, tangigi, tulingan, sabayan pa ng Vietnamese, naga-cyanide, naga-dilamita. Opo, dinamita. Marami yan sila. Hirap na kami sa isda dito. Pero kung walang magapigil dyan, siguro mga ilang taon pa wala namang huling isda dito. Opo, kaya malaking bagay din po yung mga troops po, Air Force na pinadala, Coast Guard po na Pati sila, naghahanap din ng ulam. Wala rin kami may bigay sa kanila. May benta kasi wala rin kami huli. Magkano po ang kinikita niyo po before at ngayon po? Okay lang po bang malaman? Siyempre noon yung presyo ng isda, nasa 100 pa lang ang kilo. Kilo, opo. Di makahuli kami 10 kilo, 1,000 na kagad. Opo, Isang piraso lang yon. Ngayon, maghapon ka pang ikot-ikot dyan, wala pang huli. Kahirap na ngayon. Ayun po, maraming salamat po sa pagbabahagi din po Sige. ng story. Gagawin po natin ang ating makakaya po para maging aware din yung ating mga viewers na naiyak ako. Hindi dapat natin sukuan yung parte ng bansa natin. Yan, bago lang yung bangka ko ginawa. Kayo lang po gumawa po. Wow, galing. Pwede po makita po. Sakay, pwede kayo masakay doon. O tara. Magkano ho ang nagastos niyo sa bangka po? At least may Marami po materialis yan, yung mga ano ho, no? mga 100 plus. 100. Kasi mahal na yung materialis. Opo, sa Pwede na pala probinsya. magsakay kay hindi na pala mababasa. Hindi na Ingat lang. Sakay tayo. Naku, nakasapatos ako. Sensya na po. O sige lang, walang problema yan. Gawa ni Sir to, itong bangka na ito. Yes. Crudo, ito, diesel. Double engine ito. Siyempre. Kasama yung dalawang makina, siguro mga 150 lahat. 150. Matagal-tagal ko pa mabawi yun. Kung kita ako ng 500 araw-araw, hindi naman minsan wala. Kanina, kano lang yun. Kung ibibenta ko, 100 plus lang yun. 100 per kilo po. Maraming salamat po sa experience. Ngayon lang po ako ulit nakasakay ng bangka po ulit. Tapos gawaan niyo Ay. pa po. Congrats po. Kung magtagal-tagal pa ka dito, pwede natin patakbuhin dito. Thank you po, sir. Salamat po. Maraming salamat po. Yeah. Thank you po, sir. So, ayun, nakita natin kung gaano kahirap yung pinagdadaanan ng mga fisherman natin dito. And marami, umaasa, imagine 406 yung population dito to be exact. At 104 doon ay mga bata, kabataan. Ayun, maraming pamilya po yung nandito. Kaya sana magtulong-tulong tayo, magsama-sama tayo na ipaglaban yung ating West Philippine Sea. Let's go! Ngayon, papasok tayo sa isang tahanan dito sa Pag-asa Island. Magandang araw po. Makikian kayo. Salamat po, salamat po. Ito, gusto ko lang ipakita sa inyo na may tahanan dito, may community dito sa island na to. May mga paaralan, mayroon din tayong mga troops, may bases. Kasi ang goal naman ay hindi tayo makipag-away sa ibang bansa or makipaglaban. Ang pinaka-goal natin is maipaalam sa kanila, maging aware sila na hindi natin isusuko yung parte ng bansa natin na ito. Ang karagatan natin ay nahahati sa iba't ibang paraan. Katulad yan ng mga bansa na may borders inland, recognized by the international law
under United Nations Convention on the Laws of the Sea. Nakakalungkot dahil hindi nyo man nararamdaman o nararanasan mismo, pero ako na nandito, ramdam na ramdam ko at nakita ko mismo yung mga aktibidad na ginagawa ng ibang bansa sa mga kapwa natin Pilipino na nandito at tinatawag natin yan na ICAD. Illegal, coercive, aggressive, at deceptive. Deceptive sila sa kabuuan ng bansa. So maraming silang misinformation na pinapalaganap to the point na siguro nawawalan tayo ng moral na ipaglaban yung sariling atin. Pero we have to be here. Kaya nandito yung mga Coast Guards natin, ang Army natin, ang ating Navy, ang ating Air Force. Kasi we have to be here. Kailangan natin sabihin sa kanila, we have to raise awareness. Lalo na para mabuksan ang mga mata natin, bawat Pilipino, na meron tayong laban dito at laban nating lahat ito. Ayan, dito si Sir George. Sir George, hello po. Pwede po kayo maabala. Sorry po. Si Sir George ay naninilbihan sa local government unit ng Municipality of Kalayaan. Sir George, kaano na po kayo katagal sa LGU po ng Kalayaan? I've been working with the local government unit po ng Kalayaan since 2013. So, I think that's 13 years. Years, opo. Bakit niyo po naisipan na sa Municipality of Kalayaan po, sir? Kasi nung 2012, naging thesis namin is about dito. Then, nung nakapunta ako dito nung 2012, nakita ko yung ganda ng Pag-asa Island and also the community. Hindi pa ganun kainit yung issue about the West Philippine Sea. Pero nakikita na namin yung mga nangyayari dito. So, from that, parang may talaga sa puso mo, opo, yung pagiging patriotic. So, I decided to join the local government unit to serve sa local community natin dito. Maraming salamat po. Kung di po ako nagkakamali, mga 2017 po yata. Yes po. Sila dumating po dito. 2016 na ilabas yung arbitral Yes, rule. Bakit kaya ganun na kahit meron na tayong legal basis, ganun pa rin na ang nangyayari? As someone na nandito na noong 2013 pa, nung hindi pa sila dumadating, ano po para sa inyo yung karapatan po na ipinaglalaban po natin ngayon? Sa atin bilang local community dito sa Isla ng Pag-asa, meron dapat tayong kalayaan, kaya nga tayo tinawag ng munisipyo ng Kalayaan. Kailan may kalayaan tayong gawin yung mga bagay na gusto nating gawin within sa ating jurisdiction o dun sa scope natin. Gaya po ng simpleng pangingisda, dahil nga po yun yung pangunahing livelihood ng ating local community dito. Dapat sa simpleng pangingisda, hindi natatakot yung ating mga mangingisda na mangisda sa karagatang nakapalibot sa Isla ng Pag-asa. Isla ng Pag-asa. Tsaka wala po silang kaagaw, Dati daw po marami silang nakukuhang isda, ngayon po dadalawa, isa, minsan wala pa po ngayon. Tsaka kasi mahirap naman na yung tayong mga mangingisdang Pilipino, sumusunod tayo sa tamang paraan ng pangingisda, samantalang yung iba nating mga kapitbahay ay illegal o gumagamit ng mga illegal na pamamaraan sa pangingisda. Mahirap na yung tayo, sunod tayo ng sunod, nangangalaga tayo sa karagatan natin, tapos yung kabila ay hindi naman. Oo nga po. As of now po, sir, di ba bagong tayo po yung ating integrated Yes po. school? Mga ilan na po ang estimate po ng students po natin ngayon? Approximately nasa 150 po yung students natin from elementary to grade 12. Yun, nakakatuwa kasi meron din tayong avenue for learning din dito. Huli po, sir, ano po yung mensahe niyo po para sa mga nanonood and yung sa community din po dito sa Kalayaan? Para po sa mga lahat ng nanonood, gusto ko pong maparating sa inyo at gusto kong ma-share nyo rin sa iba yung tungkol sa Municipality of Kalayaan, lalong-lalo na dito sa Pag-asa Island, na merong munting komunidad dito na nag-strive at tumatayo para sa ating soberanya. At sana suportahan natin sila, ipakilala pa natin kahit yung simpleng ikwento mo lang sa kaibigan mo, kakilala mo na merong ganitong nag-exist na community dito sa heart ng WPS or West Philippine Sea. Well, maraming salamat po. Sabi nga po nila, yung simpleng pagkakita o makikita lang nila na nakasuporta tayo sa kanila dito is nabuboost na yung moral nila. Even our soldiers, so malaking bagay po talaga yun para sa atin to boost the morale of the Filipino people. Mas marami tayo, we have strength in numbers. Para pala sa kaalaman ng lahat ngayong taon na to, sineselebrate natin yung 10th year anniversary ng arbitral ruling. So ano ba yung arbitral ruling na ito? This is basically the decision of the International Court na pinapawalang bisa yung 9 dash lines ng kiniklaim ng kabilang bansa. Hindi nila ito tinanggap kasi sabi nila hindi naman kami parte ng United Nations eh. Pero this is actually a question of respect. Hindi lang sa Pilipinas
Pilipinas. Pero respeto doon sa mga nag-agree doon sa arbitral ruling na ito, nakarating bansa natin. Kaya naman, ganun na lang yung claim natin na atin ang West Philippine Sea. At may karapatan tayo doon na may karapatan ang community na ito ng mangisda doon. Diba? Nang wala silang pinangangamba, walang threat sa buhay nila at nakukuha nila yung resources na dapat naman para sa ating lahat. Okay? Woo! Kaya sabay-sabay nating sabihin, West Philippine Sea, atin to! Nandito tayo ngayon sa nag-iisang paaralang nakatayo dito sa Pag-asa Island. Grabe, imagine, sa maliit na isla nito, to be exact, 37.2 hectares of land. Pero meron or priority nila ang paaralan. Nakakatuwa. Yan, nakikita natin yung mga kabataan natin, di ba? Kabataan ang pag-asa ng bayan. Hindi lang to para sa kinabukasan ng mga kabataan dito, kundi para sa kinabukasan ng ating bansang Pilipinas. Hello! Kakatuwa! Estimated more or less 150 students yung nag-aaral dito ngayon. And nakikita nyo ba yan? Ang watawat ng Pilipinas? Let's go! Blue ang nasa taas. Kalayaan, kapayapaan, at pag-asa. Pag-asa Island. Hello! This is us! At sa araw na to, West Philippine Sea, atin to! Yay! Thank you! Aral kayo mabuti ha, okay? Kana nga medyo mga kalasgaw, grabe kay nag-views, almost siguro 70M na siguro na karon nga video. Nagpa titulan na niya San Manlulupig, di tayo pasisiil.